words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa witness protection program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Magkaiba po yun. Kaya huwag niyo pong paghaluin kasi wala po. Sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa witness protection program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Bago po magsalita, pwede po ba umahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection, you want to yes, remain po. here Para under the protective custody of the Senate, of the committee. Is that what you're asking? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical? Legal? Anong klase po? So sino-sino mga pinupuntahan? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. The only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18th, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami natanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Masusundan na lang natin ito, no? Ano, sa 3rd floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa 2nd floor, dun ka mag-register.
So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Miss Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, to whom I have mentioned before. Senator this- Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ / Beng Ramos ay magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong
follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung nag-ano ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera, pera po. para kanino, lagay, ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano ibig sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance yung, para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha niya yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit. Wait for a while, ano? And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, hindi ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yes. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, hindi ba? Yes po. So yun ang ini-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay pinagdugtong mo Senator kasi Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So, nung sinabi niya po... Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. Yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction sa DPWH na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Mr. Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil stop niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, with Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question.
mag-freewheeling muna tayo. Sandali, no? Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo, sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jingo Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jingo Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Oh. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. So, Every time na lang po sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, this was the, sa House this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay kay Ma'am na contractor, kay Ma'am Mina slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Brent Teka, sa phone. Yeah, phone sino ko lang nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of the, yeah. Opo. Thank you. Okay, just to pursue further, no? Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Ma'am Mina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po Alam mo, nagkaroon po kami ng connect ni alam mo, Ma'am Beng Ramos tsaka si alam mo, Ma'am Mr. Mina. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Anyway,
So, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayun po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si ano pala, Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari to December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, namin, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator So- Jinggoy, Yes. with the, Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Mr. Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. Yes. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Mr. Chair, if I may, what is the valid reason? May ano po siya, yung may heart condition din po siya at saka po nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Mr. President, Mr. Chairman, meron bang medical certificate to prove and establish na talagang valid yung kanyang ailment? Dahil baka mamaya gawa-gawa lang itong valid umano na Okay, reason. for the record, and for the information of everybody, sumulat po si Mrs. Diskaya, eto, the Honorable Chairperson, so forth and so on, subject inability to attend the Committee on Accountability of Public Officers and so forth and so on. Tapos, relative to the letter invitation dated September 15, issued by your good office, which I received via electronic mail today, September 17 at 5:41 p.m., I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, fourth public hearing scheduled for September 18 at 9 a.m. Or 9 in the morning. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now and the effects this has on them. This meeting was already scheduled before I received the Honorable Committee's invitation this late afternoon, and some of my employees will be coming from various places. Thus, I can no longer cancel the meeting set for tomorrow. As such, I'm sincerely sorry that I will be unable to attend the committee hearing. I fully understand the importance of the committee's work and the seriousness of the matter at hand. I hope that my absence shall in no way be construed as a reflection of my respect for the committee and its mission. I humbly request the committee's understanding and patience in this matter. Thank you very much for your consideration. Very truly yours, signed, Cesara Rowena C. Diskaya. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Diskaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Di ba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Diskaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This
this hearing is of national interest. Huwag niyang lulukohin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuyin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. We are here to ferret out the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung sinasabi ni Mrs. Diskaya na meron siyang meeting, for me and for I think for all of us, that is totally unacceptable. Kung meron siya sakit, okay lang. But provide us with a medical certificate. Yeah, what is the pleasure of the members of the committee Mr. in Chairman, this regard? may I? Well, Yeah, Senator Pangilinan. why is will we recognized. ask for a medical certificate when clearly he is lying because the wife has already said? Again, the chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. I want Move, Mr. Chair. I want Mr. Chair? file him in contempt for lying. Kasi okay. Mr. Chair, quickly lang. Ganito na muna, no? Ipasyokos na muna natin just to just to adhere to due process. The chair will advise the members to just issue a shokos order, and if not satisfactorily given or explained, then we will just cite her in contempt. Mr. Chair, Chair, if I Chairman. may, maybe Mr. we Chair. can, Mr. Chair, if I may, maybe we can ask Mr. Diskaya why he should not be cited in contempt. Your Honor, No, but the subject of this motion is Mrs. Diskaya. So, and she's not here. Mr. Chairman, Who are we citing in contempt of the committee? the one who is lying, Mr. the, Chairman. Mr. Diskaya. Yes. So, please explain. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes, Senator Ontiveros. Lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi nyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya pong nalulunod sa baha nung mga mali-maling sagot po niya, Mr. Chair. Mr. Chair, may we go back to the original motion, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Diskaya. And then pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi sila nag-uusap tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito, ginagawa tayong parang mga bata rito. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. Any objection? Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. na-override na po ba yung proposal nyo na shokos muna? O No, he has already explained. Because he's the subject of the contempt citation, or the motion at least, no? So, we can rule on that. To be consistent, Mr. Chair, i-cite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued shokos orders. But in the case of Mr. Diskaya, he's already here, he's already explained, and it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue shokos orders to the persons mentioned by the Honorable Marcoleta. Pero mamaya, Mr. Chair, meron akong mga katanungan sa kanya na makukontempt talaga to. Kahit anong mangyari before the end of Hindi this na, meron hearing, ng he pending motion. will be cited. We'll rule on that. Sinisiguro ko alright. makukontempt ito mamaya, Mr. Chair. Well, Kung hindi tayo thank you. makukontempt dito sa pagsinungaling niya dahil dun sa kanya misis, dito may hawak ng mga dokumento na makukontempt tong taon to at the end of the day. The Senate President is recognized. Yes, okay. I think your pending motion is not to cite him in contempt. It doesn't necessarily mean that we will be deciding on what to do with him after that. It's just merely citing in contempt for lying. So
we'll take it at that at this point, and perhaps discuss later on what the decision of the committee is. But in the meantime, I'm giving up my 3 minutes to Senator Rizal. Point of inquiry, Senate President. Point of inquiry, Mr. Chairman. I would like to clarify with Senator Marcoleta if he raised an objection, because I didn't quite get it. No, I'm not raising any objection. Thank you, Senator Point of Marcoleta. inquiry. So let's rule first on the motion, pending motion, before anybody else talks. No. So there's no objection. So Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee. So, Mr. Diskaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po. At saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana, pero nape-pressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero ano po, kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, I think Mr. the question Chair. of Senator Risa is only answerable by Senator yes or no. Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to Yes, interject. Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Hontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? I'm Sa speaking... naunang hearing, Mr. Diskaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Diskaya, nagbibid-bidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno. Para matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, panalo pa rin kayo. Your Honor, naguguluhan lang po siya ng mga time po na yun. Pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami sa mga company po na yun. Bali, ako po yung honor ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Diskaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other yung mga kumpanya niyo. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na komiting iyan. Sabi ng asawa niyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. So ganyan din ba ang kalakaran ng mga kumpanya niyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. Gerard lang po ang akin po. At yung sa miss ko naman po is Alpha lang. 2 kumpanya lang sa inyong mag-asawa. Pero yung mga kamag-anak nyo, ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalabanan sa bidding. So ano Sa yung record sabi po nyo namin. may kalakaran kayo? Ano bang kalakaran ninyo sa Quezon City ng inyong mga kumpanya? Sumasali po kami sa public bidding. Pag nakikita po namin sa PhilJeps, sumasali po kami.
para sa public bidding po. Pero bakit sinabi nung asawa nyo na kahit pagkatapos mabasa nyo sa PhilJeps, nagko-compete, hindi lang isa, hindi lang dalawa ninyong mag-asawa, pero yung siyam na kumpanya ninyo sa isa't isa? Your Honor, kinakabahan lang po siya at saka kinakabahan lang po siya, pero sa record po namin, wala po naglalabanan. Sige, titignan ko ulit yung mga records ninyo ha, at tatanungin ko ulit si Ms. Diskaya pag nagpakita sila ulit sa susunod na hearing. Dahil mahirap pong magsabi ng one thing sa isang hearing at magsabi ng kabaliktaran nun sa susunod. Perjury po ang tawag doon dahil under oath po kayong mga resource persons. Ngayon, may mga nakausap o nilapitan din ba kayong regional director at district engineers dito naman sa NCR? Your Honor, wala po. Bali, sumasali po kami sa public bidding. Pag nakakita lang po kami ng mga public bidding na nakapost sa PhilJeps na invitation, tsaka lang po kami pumupunta at sumasali sa bidding. At nagbayad din ba kayo ng 10 to 25% para makakuha ng proyekto? Yan po ang pinipilit po nila kapag kami po ay na-awardan na po ng project at saka po sila nagdadatingan. At pag nagdadatingan sila at pinipilit kayo, nagpapapilit naman kayo, nagbabayad kayo? Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City? Your Honor, yes po, Your Honor. Yes, ay salamat. Isang consistent na sagot so far. Ngayon sir, doon sa inyong affidavit, Mr. Diskaya, doon po sa inyong affidavit, paano kayo nagbabayad sa mga opisyal? Gaya ng sinabi nyo. Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection nyo ay magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%? Senator, with the permission of Senator Yes, Rivera, Mr. Chair. the Senate President is recognized. Mr. Diskaya, Yes, Mr. bigyan ko kayo ng advice ha. This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay akong pinakamatandang senador dito eh. Sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tatanong sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan eh. Baka lang, ayaw nyo lang talagang sabihin yung dapat eh. Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Your Honor, Salamat, okay lang po Mr. ba? Chair. Itatanong ko lang po muna sa legal counsel ko po. Yes, Mr. Chair, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Your Honor, pinupupunta po nila kami sa sa office po nila para dalhin. DPWH office? Yes po, Your Honor. Wow. And so second paper na lang. bag. Oh, My last second, Mr. Okay. Chair. No, Sang bako your time kayo? is up actually.
All right, But sir. you can proceed with your last my last question. question. And one last brief manifestation. Kasi tinanong ko na, saang bangko kayo nag-withdraw ng pera? Your Honor, ano po? Your Honor, okay lang po ba itanongin ko muna yung counsel ko? Tinanong nyo na po kanina. In the meantime, you can Yes, my last pag-reserve na lang manifestation. yung manifestation sa second round. No? In fairness to the others who are waiting. Yes, Mr. Chair, it's for the AMLAC. Hopefully, hindi pa sila aalis before 12 noon. Yun lang po yung one paragraph manifestation ko po. Alright. Salamat, Granted. Mr. Chair. Manifestation lang po, Mr. Chair, or request po sa Chair na isubmit po ng AMLAC sa komite ang kanilang reports na natanggap on suspicious and covered transactions related to contractors and relevant DPWH officials. That's my request, Mr. Chair. And I think, Mr. Chair, Mr. Diskaya is ready to answer saang bangko sila nag-withdraw. Yes, you may respond. Your Honor, I invoke po Bank sa Carcilo. Mr. Chair, I'm not sure if a person may invoke that law. Ang alam ko, ang nag-i-invoke primarily yung mga bangko, Mr. Chair. Hindi naman Kindly- sila depositor yata sa Okay. lahat. Senator J.B. Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before I start, gusto ko lang I want to pick up where we left off last time. Ang inaalam natin yung modus para nga in aid of legislation para maiwasan na po ito, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong tanong kung si Engineer JP Mendoza ay narito. Ms. Sally Santos at Engineer JM Ramos. I think these people are... Before I forget, point of information, si Prosecutor General Padulyon is here representing the DOJ Secretary. Can you come forward, PG Dong? Siguro marami natin sa Secretariat kung nandito po sila JP Mendoza, JM Ramos at Sally Santos. JP Mendoza, are you present? Your Honor, yung abogado po ni Engineer JP Mendoza ang nandito pa lang po. Hindi naman abogado, sinupina namin At saka you cannot answer for him. Go ahead, Senator JB. Yun po, Mr. Chair, kung si JP Mendoza. Si Ms. Sally Santos po, andito po. Ms. Sally Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po akong magsalita? Pwede po bang humingi po ako ng protection? Say again, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba akong makahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection, you want to Yes remain po. here Para under the protective custody of the Senate of the committee. Is that what you're asking, ho? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical, legal, anong klase po? Ay, Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, go ahead. Saglit lang po. Yes, ma'am. You discuss yung threats of protection. Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair? Senate protection meaning physical protection. Opo, So, Your Honor. gusto niyo pong sa mailalim ng protective custody ng Senado. Opo, Your Honor. Bago namin po gagrant yun, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Hindi, i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nagkakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling. Ano? Yes, Your Honor. Sige po. Any objection? Mr. Chair, Let's rule muna. No objection. So ruled na you're granted your physical protection. Yun lang po ang kailangan ninyo.
Yes, Your Honor. Sige po. Senator JB. Sige po, Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po yung ituloy natin ang inyong yung modus, yung pagkakaalam nyo dahil notorious itong first, Mr. Chair, yung first engineering district sa Bulacan. Ang kausap nyo, ang sabi nyo noon, pag sa aking pagkakaalala, si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Si Engineer Alcantara, hindi nyo po nakausap? Hindi po. So, ilan po, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Bukod po kay Wawaw, si Darcy and Ana po. Sino po? Si Darcy and Ana. Darcy and Ana. Naku, opo, nabanggit din sa tula. Sino pa ho? Yun lang po, Your Honor. Sa inyong pagkakalap, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? Walang tunay na proyektong naisagawa. Pero parang pinalabas na meron, no? Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit ho nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam nyo ba na yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Actually, Your Honor, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa PL, basta tinawag na lang po nila na yung PL po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung technical ko po. Tapos sila na po ang bahala doon sa financial, sila na rin po ang gumawa, Your Honor. As kay Engineer Alcantara, ang sabi nyo na nakarang hearing ay kayo po'y pumipirma lamang at iniasa nyo lahat ito kala Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza, yung pong operasyon at halos lahat ng modus doon sa inyong yung distrito. Normal situation po kasi involved po yung project engineer na siyang nakakaalam po ng project, tapos pipirmahan po ng implementing section chief na nag-i-implement po ng project. So susunod po yung mga tao na nakapirma. Sa amin po kasi pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po yun. So, sino po ang talagang may alam? Aside from, sabi nyo, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, yung dalawa po, ay talagang involved? Doon po sa kwento kung paano nangyari, hindi ko po masabi po, no? Kasi sabi ko nga po nung nakaraan, na-discover ko lang po yan nung may nag-report po sa akin na certain na ang bago pong construction chief na si JM Ramos at si Engineer Galang po na nag-report po sa akin na di umano. Dito ba sila, Mr. Chair, si JM Ramos at si Engineer Galang? Secretariat? Kasi po ay ang base sa inyo pong salaysay, nalaman nyo po na nagkaroon ng ganitong mga ghost project dahil po ayaw pumirma, tama ba? Ni Engineer JM Ramos? Yun po yung unang report niya sa akin. Tapos po, sinang-ayunan po yun ni Engineer Galang po. At later po, tunghuli po, tinanong ko po yung project engineer na in charge kung bakit nakapirma sila. Meron pong alleged na wala. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite JM Ramos and JP Mendoza? I think they are vital para malaman po natin ang impormasyon dito sa modus na ito. Yeah. So ordered. Engineer Bryce. Mr. Chairman, I'm sorry. Is that an invitation or are we issuing show cause or Actually, subpoena because yes, invitation lang po binigay natin for this hearing. So we will issue a subpoena already. Invitation lang po in this particular hearing. Yes. Despite the fact, Mr. Chairman, just to put on record that this person, JP Mendoza, was the one who
drag this representation's name in a... Yes, as I said, invitation lang for Yes. this hearing. So mag-i-issue tayo ng subpoena. Thank you, Mr. Thank you. Chairman. Please proceed, Senator JB. Thank you. I think very vital yung dalawa, tsaka si JM Ramos. Ano po ang papel talaga ni JP Mendoza dito? Engineer Bryce, kayo ba ang dalawang magkatuwang dito at kumbaga magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya substandard? Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immunity? As a chairman, Yeah, I leave it to the members. Shall we? Anyway, there are conditions. Ano? At maliwanag yung condition. Basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, Lahat, wala gaya kang ng tatago. sabi ni Senator ng ating chair, basta po ay nalaman, natuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na meron po palang ganun na pwedeng gamitin. Pasensya na po kayo. Okay, that's clear. Senator JB. Engineer Bryce, sige, tuloy nyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Mr. Chair, baka if we can also subpoena that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor. Nandito siya. Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat po. So, basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may tatanungin din ako sa iyo. Opo. So ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yan nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100, lampas na yan Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita. Yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag ng maayos. Pero, tanong ko, Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang, pero gagawin nyo yung proyekto eh. Ito, wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni Boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Engineer Alcantara, DE. Sabi mo, Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Engineer Yes, Alcantara, para mabawasan na nyo. Turuan nyo na kami, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, meron bang mas mataas opisyal ng DPWH? Meron bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po.
wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yusek Kati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati kung sino po kasi hindi po Yung wala po sa proponent, level. hindi nyo alam kung sino? Sa level nyo? Yung pong regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP, sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong Yusek ang sinasabi nyo may alam nito? Yung mas mataas sa inyo? Hindi po, ang sinasabi ko po, tinatanong nyo po dati sila Yusek Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor. Dahil nung huling pag-appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dal siyang dokumento. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na documented, dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon? Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Pagdating po sa funding, Your Honor. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. At magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up for this round, Mr. Chair. Engineer Alcantara, kayo yung inyo pong distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization in disbursement. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mag-wind up na po ako. Doon daw pa kasi, kahit na halimbawa 30% pa lang ang progress billing ng contractor, ay 40 to 50% na raw ang sinasabi, ang nakukuha nilang cheque. Bakit ito nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil pero ang inyong binabayad nasa 40 to 50% na. Yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nagdidepende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsacertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last time, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabihin ni Engineer Alcantara eh. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na, sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero dito po, wala po siyang specific na sinabi kung kanino po. Before I recognize Senator Amy, who's next in line, may papakita lang ako na slide. This will be a test of your credibility. Nga yung slide, yung piles of cash na pinakita doon sa House.
Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa House, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, no? Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago, accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito ring nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yan tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, ano. wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz. Opo, Your Honor. Yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya. Balininong ko po nga po siya. Kaya nga. Opo. So alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Oh, alam mo pala hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Your- sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po tagadala naintindihan. tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, wag ka magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan.
kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista